Yon mga kalapatids, mga kagwaps, welcome back again dito sa Gwaps TV Official. So for today's video nga mga tropang kalapatids, is pag-uusapan natin yung regarding dito nga mga kagwaps. Sa nangyari kay punong ministro na 8 nakalapate mga kagwaps yung hindi nakauwi sa Badok. So ito rin yung main reason mga kagwaps kung bakit napag-uusapan ngayon na naban mga tropang kalapatids itong si punong ministro dito po sa club dito sa Nueva Ecija. Bali ngayong araw mga kagwaps is nais ko lang din ipaliwanag at nais kong ipabatid sa lahat ng mga kalapatids, sa lahat ng viewers, sa lahat ng bashers mga tropang kalapatids na sobrang dami kasi mga tropang kalapatids ngayon na ipinopost at itinatag sa akin. At merong mga influencer, mga tropang kalapatids yan, magandang araw sa inyo mga influencer, mga Pigeon Puncher influencer na nagre-reaction video rito na akala mo kung sinong matitindi mga kagwaps. So, hindi na ako magda-drop name, pero hindi ko kilala yung vlogger na to mga kagwaps. Meron lang ako napanood at pinasa sa atin ng isang tropang kalapatids na ang sinasabi niya mga kagwaps bulok daw yung kalapate nito si punong ministro mga tropang kalapatids. So, sana iwasan po natin bilang isang influencer, bilang isang vlogger, dapat iwasan po natin yung ganyan. Dapat alam po natin kung ano po yung saloobin ng ibang influencer. Kasi tayo mga influencer, kaya tayo nagbo-vlog, is para din makatulong at para din makapagbigay ng impormasyon mga tropang kalapatids sa kapwa natin mga puncher. So sabi ko nga po sa inyo, nung ako pumasok dito sa pagiging vlogger, pagiging influencer, wala po sa akin mga tropang kalapatids yung sasahurin, yung kikitain. Ang gusto ko lang talaga is makaptured ko yung moment ng pagiging kalapatids ko. So wala talaga sa akin na sa isip ko na ako makikisali o titira ng ibang influencer. Kaya kung mapapansin nyo rito sa mga vlog ko, wala po talaga akong tinitira ng mga puncher. Hindi ako mahilig makisali at hindi ako mahilig mag-drop name ng mga influencer. Kasi medyo nadidisappoint din ako bilang isang influencer. Dapat nga tayo pa yung makisimpati o makisimpatya dun sa mga kapwa natin vlogger. Hindi tayo po yung nagda-down pa. Kasi kay punong ministro, kahit ano pong gawin yung pagbabash dyan kay punong ministro, nandun na po siya sa rurok ng kanyang pagiging vlogger. Isa po si punong ministro sa may pinakamalaking community pagdating po sa pagiging vlogger. Kaya kung gusto mo na ikaw maging katulad niya o kahit papano yung madagdagan yung iyong mga subscribers, maraming sumuporta sa'yo, iwasan po natin na yung mga ibang vlogger, ibang influencer ang titirahin natin kasi hindi po yan magandang halimbawa sa mga kalapatids natin. So anong gusto nyo? Yung mga kalapatids matutunan sa inyo na siraan yung kapwa nila mga kalapate, yung kapwa nila puncher. Ganun ba? Ganun ba ituturo natin sa ating mga viewers? So, hindi yon, mali yon mga tropang kalapatids. Big X yan para sa akin. So, kung gusto nating sumikat, gumawa tayo ng mga content na talagang kapupulutan ng aral. Mapunta na tayo dito sa issue nga ng hindi pag-uwi ng 8 kalapati ni punong ministro. Talagang na-trigger si punong ministro. Nandyan na kung ano-ano ang nabanggit ni punong ministro. Meron mga pangit na salitang lumabas at meron namang mga viewers na kinaptured, ni-record, and then pinasa sa management mga tropang kalapatids. So, itong management, bago pa rin sila mag-reach out dito kay punong ministro, bago sila mag-reply o magsabi kay punong ministro, is nag-reach out din po sila sa akin kasi nga po, sabi ko sa inyo, si Michael po at saka ako lagi talagang magkausap mga tropang kalapatids. So, maraming issue na ini-encounter dito, maraming problema na gustong malinawan si punong ministro. So, based dun sa pagkakasabi niya, is naghahanap siya ng video ng release mga tropang kalapatids. So, meron video ng release doon sa group mga tropang kalapatids, pero dahil na rin sa dami nang nag-chat doon, is natabunan at hindi nakita ng lopman ni punong ministro. And then, nag-chat siya kay Michael, nanghihingi siya ng video. At ito namang si Michael, sa kasamaang palad mga tropang kalapatids, is hindi niya na-replyan agad kasi nga nasa ospital siya, which is valid reason naman kasi meron siyang na ospital, parang yung lola yata mga tropang kalapatids ng girlfriend niya. So hindi siya naka-reply noon mga tropang kalapatids, pero ang release talaga ng ibon ay sinait mga tropang kalapatids, hindi po sa Badok. So based sa pagkakausap namin ni Michael, ang sabi po sa kanya ng BF nung una isa Badok, pero yun kasing boundary noon mga tropang kalapatids is sinait and then Badok mga tropang kalapatids. So Badok and then after nung boundary is sinait na. So nasa almost 300 meters lang mga tropang kalapatids yung distance noon.
So, yung coordinates, okay naman daw na ayos niya, na nakalagay doon talaga is Sinait, pero hindi niya lang daw na-update yung release point, yung name ng release point na which is dapat ay Sinait, pero Badok po yung nakalagay doon mga tropang kalapatids. Kaya po yung katanungan ni Punong Ministro na kung bakit po dalawang lugar yung pinag-releasean ng ibon is hindi lang po na-update talaga ni Bro Michael. Pero yung coordinates po nun is parehas pong Sinait kasi po isang truck lang ang sinakyan mga tropang kalapatids. So sana nabanggit ko din yata yun kay Punong Ministro kahapon, pero kasi nung dumalaw ako kay Punong Ministro kahapon, ang akala ko ay okay na ang lahat mga tropang kalapatids kaya hindi na namin yun napag-usapan. Ang ginawa namin sa kanila kahapon is nagpamigay ng kalapate mga tropang kalapatids. So gusto ko lang din linawin sa mga bashers natin dito sa Nueva Ecija na meron pa kaming nababalitaan na parang ang gusto nitong mga ewan ko ba na mga idol natin sa pagkakalapate iban daw si Punong Ministro sa lahat ng club dito sa Nueva Ecija, which is hindi naman po dapat mga tropang kalapatids kasi alam nyo kung saan lang siya naban na club dapat yun lang, hindi natin dapat pakialaman yung ibang club mga tropang kalapatids. So hayaan po natin na mag-decide yung mga club at wag po natin silang pangunahan gaya po ng ginawa nitong isang club dito kay Punong Ministro na sa pagkakausap po namin mga tropang kalapatids is hindi naman po siya talaga totally ban lifetime. So, kailangan lang na magkaintindihan, kailangan na magkausap yung dalawang grupo, which is yung president ng club dito sa amin and then si Punong Ministro, para po maayos nila at mapag-usapan nila kung anong problema. Kasi alam nyo, mga tropang kalapatids, gustong-gusto ng ibang club na merong ganitong problema. Kasi, syempre, masisira yung club na ito. Kaya sila, sulsul lang sila ng sulsul, mga tropang kalapatids. So, sana walang ganon, ano. Sa mga nagsasabi, mga kagwaps, na kaya umiiyak daw itong si Punong Ministro, kasi hindi raw nakapagpauwi ng Badok o Sinait, mga tropang kalapatids, ng 8 kalapate, hindi naman ganon, mga tropang kalapatids. Kasi alam nyo, sa totoong usapan, si Punong Ministro, napakadaming pera niyan, mga tropang kalapatids, at walang bearing sa kanya kapag dadating sa gastos na ganyan. So, hindi ko rin lang din alam kung ba't nagkaganon, mga tropang kalapatids, pero sure ako na meron tong nakuhang balita o nasagap na balita. Hindi natin alam kung totoo yung sinasabi nung nagbalita sa kanya, pero karapatan niya rin yun, mga tropang kalapatids, kaya hindi ko rin siya mako-question o hindi ko rin siya mapapangunahan, mga tropang kalapatids. Kaya ang nais ko lamang pong sabihin sa inyo, intindihin na lamang po natin yung sitwasyon at iwasan po natin na mag-bash ng mag-bash kasi po minus 10 sa langit yan, mga tropang kalapatids. So yun, ganun lang mga tropa. Sa mga players din dito na which is players lang din na gumagastos din kayo sa pagkakalapate, wag na po nating siraan, mga tropang kalapatids, yung ating pong kapwa punchers. Alright, hayaan po natin yung management ang magdesisyon. Total, na iban naman na po. So, tingnan natin kung maililip ba yung ban na to, kung matatanggal ba to sa pamamagitan ng maganda at maayos na pag-uusap, mga tropang kalapatids. So, marami lang din kasi nagtatanong sa akin, pero lahat po kayo ay hindi ko po ma-replyan, mga tropang kalapatids, kasi mas inuuna ko po na dalawin itong si Punong Ministro para po kahit papano maging mahinahon po siya, mga tropang kalapatids, kasi alam nyo napakainit ng panahon ngayon, mga tropang kalapatids. Dapat laging relax lang tayo. Kaya yung ninong PM ko na yun, kapag medyo meron siyang stress, talagang pinupuntahan natin, mga tropang kalapatids. Sa lahat ng mga punchers dito sa Nueva Ecija, champion ka man o hindi, veterano ka man o hindi, newbie ka man, so iwasan po natin sana na tuligsain, mga tropang kalapatids. Yung mga nag-PPM po sa akin, maraming salamat po sa inyo. Huwag po kayo mag-alala at okay po si Punong Ministro. Nagpamigay pa nga po ng kalapati kahapon, mga kalapatids. So yun, maraming salamat, lalong-lalo na dito, Bro Michael. Maraming salamat sa iyo, bro, sa pagpapaliwanag mo sa akin kagabi. Naintindihan ko yung sitwasyon ninyo. So regards na lang din dyan kay Press. So yun, sa mga kalapatids natin, dito ko natatapusin tong video na to. Muli, this is Kuya Rai and you're watching Waps TV. Peace out.